Talakayin natin ang mga gawa ni Saint Thomas of Aquinas. Si Saint Thomas of Aquinas ay isang Italian Catholic theologian at philosopher. Siya ay pinanganak sa Italia sa isang kilalang pamilya. Ang kanyang pangalan na Aquino ay nagmula sa pangalan ng bayan kung saan siya ipinanganak. Pumasok si Aquinas para sa kanyang early education sa monasteryo ng Benedictine ng Monte Cassino. Matapos ang ilang taon, pinahayag niya ang kanyang pagnanais na pumasok sa isang formasyon ng mga pari sa Dominican Order. Gayunpaman, hindi sinang-ayunan ito ng kanyang pamilya. May pagkakataong nangyari na kinidnap ng kanyang pamilya si Aquinas at ikinulong sa kanilang kastilyo sa loob ng ilang panahon upang subukang magbago ang kanyang isip. Ngunit nanatiling matatag sa kanyang pangako sa sarili na mapabilang sa Dominican Order at sa kanyang interes sa mga intelektual na gawain. Kahit na may balakid o hadlang mula sa kanyang pamilya, nanindigan siyang pumasok sa formasyon na ito. Nang sumailalim na siya sa formasyong pagpapari, pinadala siya sa Paris kung saan siya ay naging isa sa mga mag-aaral ni Albert the Great. Pagkatapos ng kanyang seminary formation sa loob ng ilang taon, siya ay naordinahan sa pagkapari. Naging lecturer siya sa University of Naples at University of Paris. Nangunguna siya sa tradisyong scholastic, isang philosophical at teolohikong kilusan na naghahangad na magkasundo ang pananampalataya at katwiran o ang faith and reason. Kinilala siya bilang isa sa doctors and fathers of the church dahil sa kanyang makabuluhang kontribusyon sa teolohiya at filosofiyang katoliko. Pinagtagpo ni Aquinas ang teolohiyang Kristiyano o faith sa filosofiya ni Aristotle o reason. Naniniwala siya na ang filosofiya ni Aristotle ay nagbigay ng mahalagang balangkas para sa pag-unawa sa natural world at sinikap niyang iayon ito sa doktrinang Kristiyano. Sa final causes ng natural world, ipinahayag ni Aquinas na ang filosofiya at teolohiya ay may purpose at order na maunawaan sa pamamagitan ng katwiran. At ang order na ito ay naayon sa banal na plano ng lumikha. Sinama ni Aquinas ang Aristotelian ethics o Nicomachean ethics sa Christian moral theology. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng mga virtue tulad ng courage, temperance at justice upang mabuhay ng moral. Si Aquinas ay kinilala sa kanyang ginawa na Summa Theologica. Ang malawak na gawain ito ay isang komprehensibong sintesis ng Kristiyanong teolohiya at filosofiya. Ito ay nagpapaliwanag na sumasaklaw sa malawak na hanay ng mga paksa kabilang ang ethics, metaphysics, natural theology, at iba pa. Nananatiling isa sa pinakamahalaga at maimpluwensyang mga gawa ito sa Katolisismo, kasaysayan ng teolohiya, at iba pa. Ito ay naging makabuluhang kontribusyon sa doktrinang Katoliko na tumatalakay sa nature of God, creation, law, soul, sacraments, moral theology, at iba pa. Sa kanyang ginawa na Summa Contra Gentiles, nilahad naman niya ang natural theology kung saan nangatwiran siya na may mga katotohanang naabot ng ating kaisipan o reason sa pamamagitan ng natural theology. At may iba naman na nangangailangan ng divine revelation o supernatural theology. Binigyang diin niya ang papel ng katwiran sa pag-unawa sa existence at attributes ng Diyos. Pinanindigan ni Aquinas na maaaring patunayan ng pag-iral ng Diyos sa pamamagitan ng katwiran o reason. Bumuo siya ng 5 tanyag na argumento para ipagtibay ito na kilala bilang 5 ways na kinabibilangan ng mga argumentong cosmological, teleological, at moral. Dahil sa ginawa niyang ito, nagbuo ng bagong sangay ng teolohiya, ang natural theology. Tinalakay din niya ang doktrina sa paglikha. Malaki ang naging kontribusyon ni Aquinas sa doktrinang Katoliko.
Ang kanyang mga pananaw sa ethics ay naging maimpluwensya sa Catholic moral theology. Ang kanyang mga ideya at interpretasyon ay patuloy na pinag-aaralan at sinasangguni ng mga theologians at mga pari sa loob ng simbahang Katoliko. Ang kanyang mga gawa ay isinama sa iba't ibang aspeto ng Catholic doctrine at edukasyon. Kung paano natin ngayon naunawaan ang mga bagay-bagay sa mundo, ang turo ng simbahan, at ang pagkilos ayon sa moralidad, malaki ang naging ambag dito ni Aquinas. Bilang pagkilala sa kanyang malalim na kontribusyon at teolohiya at filosofiya, si St. Thomas of Aquinas ay dineklara na isang doktor ng simbahan. Isang titulong ibinigay sa mga individual na kinikilala para sa kanilang pambihirang kontribusyon sa Christian theology at doctrine. Siya ay madalas na tinutukoy bilang angelic doctor. Ang kanyang mga turo at mga sulat ay nailalarawan sa pamamagitan ng kanyang synthesis ng faith at reason na kumukuha sa mga gawa ni Aristotle at iba pang mga pilosopo upang ipaliwanag at ipagtanggol ang doktrinang Katoliko. Si Aquinas ay hinirang na santo na simbahang Katoliko ni Pope John XXII. Talakayin natin ang kanyang ilang mga gawa sa filosofiya. Sa epistemological process ni Aquinas, nilahad niya ang 5 proseso kung paano natin naunawaan ang mga bagay na ating nadarama sa paligid at kung paano ito nakikintal o nananatili sa ating isipan. Binubuo ito ng phantasm, passive intellect, active intellect, abstraction, at species impresa. Ang pantasam ay ang mental na representasyon o imahe ng isang bagay na nagmumula sa ating sensory perception. Kapag nakikita natin isang bagay sa pamamagitan ng ating mga pandama, halimbawa nakakita tayo ng puno, nagbubuo tayo ng isang pantasam sa ating imahinasyon. Ang pantasam ay partikular na representasyon ng kaisipan ng mga partikular na karanasang pandama. Ang passive intellect ay ang aspeto ng talino na tumatanggap at nag-iimbak ng mga pantasam. Ito ay tinatawag na passive dahil ito ay receptive sa sensory input at pinamanatili ang mga imahe at impormasyon na nagmumula sa ating kapaligiran. Ang active intellect ang responsible para sa pag-abstract ng mga universal na konsepto mula sa mga pantasams na nakaimbak sa passive intellect. Ito ay tinatawag na aktibo dahil ito ay gumaganap na isang aktibong pagkilos, intelektual na operasyon sa pag-abstract ng mga universal mula sa mga detalye. Ang abstraction ay ang proseso kung saan kinukuha ng active intellect ang mga universal na konsepto o ideya mula sa partikular at individual na pantasams na nakaimbak sa passive intellect. Sa pamamagitan ng abstraction, nakikilala ng isip ang mga karaniwang features na ibinabahagi ng iba't ibang mga bagay. Ito rin ang lumilikha ng mga abstract na konsepto na ginagamit natin sa pag-angkop sa maraming pagkakataon. Ang species impresa ay tumutukoy sa impressed o natanggap na species. Ito ang mga impormasyon na natanggap at nakaimbak sa passive intellect. Ang mga ito ay may mga representasyon ng kaisipan ng mga pandama na karanasan na nakatagpo ng isang individual. Ito ang nananatiling impormasyon o ideya pagkatapos ng abstraction. Talakayin natin ang Aquinas' 5 ways to prove God's existence. Si St. Thomas of Aquinas ay sikat sa kanyang 5 ways o kilala rin bilang 5 proofs upang ilahad at patunayan ang pag-iral ng Diyos. Kumakatawan ito sa kanyang philosophical at teolohiko na gawa na nagbigay ng makatwirang pananindigan para sa paniniwala at pag-iral ng Diyos. Ayon sa kanya, ito ay binubuo ng the argument from motion, the argument from efficient cause, the argument from necessity, the argument from perfection, at the argument from design. Ang 5 ito ay sumasaklaw at kinapapaloban ng cosmological o scientific, teleological or end purpose, at moral arguments. First way, the argument from motion. Objects are in motion.
Everything in motion was put in motion by something else. There cannot be an infinite regress of movers. There must be a first mover, itself unmoved, and that is God. Ang argument na ito ay batay sa obserbasyon na ang mga bagay sa mundo ay kumikilos at ang lahat ng bagay na ito ay may pinagmumulan ng lahat ng pagkilos. Nangangatwiran si Aquinas na dapat mayroong unang kumikilos at ito ay ang Diyos na nagpapakilos sa lahat ng gumagalaw sa kanyang mga nilikha. Ang Diyos ang prime mover ng lahat ng mga bagay sa mundo. Kung bakit kumikilos ang mundo, siya ang nagpapakilos at nagpakilos nito. Second way, the argument from efficient cause. Some things are caused. Anything that is caused has to be caused by something else, since nothing causes itself. There cannot be an infinite regress of causes. There must have been a first cause, itself uncaused, and that is God. Ang argument na ito ay tumutukoy na ang lahat ng bagay sa mundo ay may dahilan. Nangangatwiran si Aquinas na kung matunton natin ang pinagmulan ng causes o sanhi ng mga ito, dapat merong isang pinagmumulan ng cause o sanhi na ito. Kinakailangang may isang nilalang na naging sanhi ng lahat at ito ay ang Diyos. Ang Diyos ang first causer ng lahat ng bagay sa mundo. Siya ang pinagmulan ng lahat ng causes. Third way, the argument from necessity. There are contingent things. Contingent things can cause other contingent things, but there cannot only be contingent things, because that would mean that there is infinite regress of contingency and a possibility that nothing might have existed. An infinite regress is impossible, so there must be at least one necessary thing, and that is God. Ang argument na ito ay tumatalakay sa konsepto ng possibility at necessity. Ayon kay Aquinas, ang Diyos ay tanging necessary being. Ibig sabihin nito, umiiral na siya bago pa magsimula ang lahat. Siya ay necessary o primary being upang mula sa kanya ay umiral ang iba pang bagay. Ang iba pang mga bagay na ito ay contingent being. Ito ay maaaring umiral o hindi umiral. Ibig sabihin, optional lamang. Nangangatwiran si Aquinas na dapat mayroong isang kinikilalang nilalang o Diyos na ang pag-iral ay necessary at ang nilalang na ito ay ang pinagmulan ng lahat ng mga nilikha. Ang Diyos ang necessary being ng lahat ng bagay sa mundo. Tayo ay contingent beings or optional being. Fourth way, the argument from perfection. Objects come into degrees. Anything that is into degrees must be in the degrees of perfection. There cannot be an infinite regress of degrees. There must be something perfect against which everything else is measured. God is the pinnacle of perfection. Ang argumentong ito ay batay sa ideya na ang mga bagay sa mundo ay maaaring i-rank o pagsunod-sunurin sa mga tuntunin ng kabutihan, katotohanan, at iba pang mga katangian. Nangangatwiran si Aquinas na dapat mayroong pamantayan ng pinakamataas na kasukdulan o standard of maximum perfection. Ika nga ay 100%. At ito ay ang Diyos, kung saan sinusukat ang lahat ng iba pang bagay. Siya ang pinaka-rurok o tuktok. Ang Diyos ang perfect being ng lahat ng bagay sa mundo. Sa madaling sabi, tayo ay hindi 100%. Siya lamang ang bukod tanging 100%. Fifth way, the argument from design. Objects or creations have its creators. There must be someone who is the source of all creation. There cannot be an infinite regress of creators. There must be the intelligent designer of all things. Therefore, God is the intelligent designer. Ang argumentong ito na kilala rin bilang teleological argument ay isinasaalang-alang ang kaayusan ng layunin sa natural na mundo. Nangangatwiran si Aquinas na ang pagiging komplikado at kaayusan ng mga nilikha ay nagpapahiwatig na isang matalinong taga-disenyo at ito ay ang Diyos.
Ang Diyos ang intelligent designer ng lahat ng mga bagay sa mundo. Talakayin natin ang filosofiya ni Aquinas sa soul. Naniniwala si Aquinas na ang soul ay isang spiritual substance. Ito ay immaterial at immortal. Ang soul ay naiba sa katawan na material at mortal. Ang pananaw na ito ni Aquinas ay umaayon sa traditional Christian theology, kung saan naniniwala na ang soul ay nilikha ng Diyos at nananatili sa kabila ng pisikal na katangian. Ang pananaw na ito ni Aquinas ay umaayon sa traditional Christian theology, kung saan naniniwala na ang soul ay nilikha ng Diyos at nananatili sa kabila ng pisikal na kamatayan ng katawan. Naniniwala si Aquinas na ang mga tao ay may rational souls na nagpapakilala ng kaibahan natin sa mga hayop. Ang rational soul ay may pananagutan para sa mas mataas na antas ng reason, intellect, at free will. Ang rational soul ay may kakayahang gumawa ng moral decision making at pagsusumikap na makakamit ng intellectual knowledge. Ang ating kaluluwa ay may iba't ibang kakayahan na kinabibilangan ng vegetative, sensitive of appetitive, at rational. Ngunit ito ay single at unified principle of life. Ang ating kaluluwa ay hindi nakasalalay sa katawan. Ito'y may kakayahang mabuhay sa pagkamatay ng ating katawan. Ang ideyang ito ay naayon sa mga paniniwala ng Kristiyano sa kabilang buhay at sa muling pagkabuhay ng mga patay. Talakayin natin ang concept of freedom ni Aquinas. Naniniwala si Aquinas na tayo ay nagtataglay ng malayang pagpapasya o free will. Ito ay may kakayahang gumawa ng mga pagpili o choices na hindi natutukoy ng external forces. Ang ating free will ay konektado sa ating pag-iisip. Dahil tayo nag-iisip sa ating mga ginagawa, tayo ay may kakayahan at kalayaang pumili sa ating gustong gawin. Binigyang diin ni Aquinas ang kahalagahan ng rational deliberation o pag-iisip sa paggamit ng free will. Ang free will ay resulta ng ating deliberation kung saan may kakayahan tayo sa iba't ibang opsyon at gumawa ng mga desisyon batay sa ating mga dahilan. Naninindigan si Aquinas na dahil ang mga tao ay may kakayahan na mag-isip at kakayang makilala ang mabuti at masama, tayo ay may pananagutan na moral para sa ating mga aksyon. Ang kalayaan o freedom ay nangangailangan ng moral na responsibilidad at ito ay dapat naayon at kumikilos alinsunod sa moral principles. Sa makatuwid, tayo ay nagtataglay ng antas ng kalayaan o degree of freedom na nagbibigay kakayahan sa atin na pumili at isaalang-alang ang moral choices. Gayunpaman, ang kalayaang ito ay hindi ganap o not absolute, ngunit ito ay nakabatay sa ating katwiran o rationality at kakayahang makilala ang mabuti at masama. Bagamat malaya tayong pumili ng ating mga aksyon, responsible tayo sa moral para sa mga pagpiling iyon dahil may kakayahan tayong kumilos alinsunod sa moral principles. Ang kalayaan o freedom ay nangangailangan ng moral na responsibilidad at ito ay dapat naayon at kumikilos alinsunod sa moral principles. Sa makatuwid, tayo ay nagtataglay ng antas ng kalayaan o degree of freedom na nagbibigay kakayahan sa atin na pumili at isaalang-alang ang moral choices. Gayunpaman, ang kalayaang ito ay hindi ganap o not absolute, ngunit ito ay nakabatay sa ating katwiran o rationality at kakayahang makilala ang mabuti at masama. Bagamat malaya tayong pumili ng ating mga aksyon, responsible tayo sa moral para sa mga pagpiling iyon dahil may kakayahan tayong kumilos alinsunod sa moral principles. Alamin natin kung paano natin matutukoy ng ating aksyon o piniling gawin ay morally responsible o hindi responsible. Sa philosophy of ethics ni Aquinas, ang mga konsepto ng human acts at acts of human ay ginagamit upang makilala at matukoy ang iba't ibang uri ng aksyon. Ang human act na kilala rin bilang isang voluntary act
ay isang aksyon na ginagawa ng may ganap na kaalaman at sadyang intensyon o full knowledge and deliberate intention. Ito ay isang mulat at voluntaryong pagpili o conscious at voluntary choice na ginagawa ng isang rational agent o tao. Ang mga kilos natin ay mga aksyon kung saan tayo ay moral na may pananagutan dahil ito ay resulta ng malayang pagpapasya at isang mulat na desisyon o ginagamitan natin ng free will at conscious decision. Ang halimbawa nito ay pakikinig, pakikipag-usap o paggawa ng desisyon. Ang act of human naman ay kilala bilang isang natural act ay isang pagkilos na instinctual, automatic, at driven solely by biological o physiological processes. Ang mga pagkilos na ito ay hindi bunga ng conscious choice, rational deliberation, o free will. Sa halip, ang mga ito ay madalas na reflexive na mga tugon sa panlabas na stimuli o biological na proseso. Ang halimbawa nito ay paghinga, pagtibok ng puso, at digestion. Upang matukoy na isang action ay act of human, kinakailangan na ito ay ayon sa nature o instinctive, lack of deliberation and choice, at sensation. Nature o instinctive. Ito ay mga pag-ugali na driven ng natural na instinct o biological na proseso. Ibig sabihin, ito ay likas, otomatikong tugon ng individual sa mga partikular na stimuli. Halimbawa, breastfeeding sa sanggol, digestion, paghinga. Lack of deliberation and choice. Sa lack of deliberation and choice, tayo ay walang pagpipilian option na maaaring gawin. Walang kakayang magtimbang ng mga kahihinatnan o walang kakayahang gumawa ng isang mulat na desisyon. Halimbawa, pagbahing o pag-utot. Sensation. Ang act of human ay madalas na naugnay sa mga sensasyon at automatikong tugon ng katawan. Ang mga pagkilos na ito ay karaniwang na-trigger ng sensory stimuli gaya ng pain, heat, cold, o other sensory inputs. Nangyayari ang mga ito nang walang sinasadyang interbensyon. Halimbawa, pagtanggal ng iyong kamay dahil ikaw ay napasok. Upang matukoy na ang isang aksyon ay human act, kinakailangan na ito ay may knowledge, freedom, voluntariness, deliberation, at moral responsibility. Knowledge. Upang masabi na ang isang pagkilos ay human act, tayo ay dapat magkaroon ng kamalayan at pag-unawa sa kung ano ang ating gagawin at mga kahihinatnan nito. Halimbawa, tayo ay nagpasya na magbigay ng pera sa isang charitable institution. Dapat nalalaman natin ang ating aksyon, layunin ng kawanggawa, at mga potensyal na epekto ng ating donasyon. Freedom. Upang masabi na ang isang pagkilos ay human act, tayo ay dapat magkaroon ng kapasidad na gumawa ng mga pagpipilian ng walang panlabas na pamimilit o hindi nararapat na impluensya. Ang mga kilos ng tao ay nailalarawan sa pamamagitan ng paggamit ng malayang kalooban. Sa isang sitwasyon, kung tayo ay napilitang gawin ng isang bagay na labag sa ating kalooban, tulad ng sa ilalim ng pagbabanta o pagpipilit, ang ating aksyon na hindi tinuturing na isang human act, ngunit ito ay act of human o hindi sinasadyang pagkilos. Voluntariness. Upang masabi ng isang pagkilos ay human act, ang pagkilos natin ay voluntaryo. Ang pagiging voluntaryo ay malapit na naugnay sa kalayaan at tumutukoy sa pagpayag natin na gawin ang aksyon. Ang human act ay isang voluntary act kung saan aktibong pinipili natin ang isinasagawa nating aksyon. Mahalagang tandaan na ang isang aksyon ay maaaring maging free at voluntary kahit na ito ay mahirap o nangangailangan ng sapat na effort. Halimbawa, ang pagpili natin kung tayo ay mag-aaral o review para sa nalalapit na eksaminasyon. Ibig sabihin, voluntary kung tayo ay mag-aaral o review. Deliberation. Upang masabi na isang pagkilos ay human act, nagkakaroon tayo ng pagkakataong isaalang-alang ang iba't ibang opsyon at matimbang ang mga dahilan upang gawin ito. Ang human act ay kadalasang nasasangkot ng deliberasyon,
bago ito maging isang ganap na pagkilos. Halimbawa, nagpasya ka na tanggapin ang isang alok na trabaho, maaari ka makipag-usap sa pamamagitan ng pagsaalang-alang sa mga salik tulad ng sweldo, responsibilidad sa trabaho, at mga personal mong layunin bago gumawa ng desisyon. Moral responsibility. Upang masabi na ang ating pagkilos ay human act, batid natin na ang ating aksyon ay may moral responsibility. Pinipili natin gawin na isang aksyon na batid natin ang ating pananagutan. Mari tayong purihin o sisihin sa ating aksyon ayon sa moral principle. Samantala, ang human acts ay maaaring maapektuhan. Makatutulong ang mga modifier na ito upang maunawaan natin kung paano natin maituring na ang ating aksyon ay morally responsible, neutral, o not morally responsible. Ignorance o kakulangan ng kaalaman o kamalayan tungkol sa mga moral na implikasyon ng isang aksyon. Concupiscence, strong, irrational desire o passion. Fear, may banta o takot, avoiding harm. Violence, pamumwersa o paggamit ng force o coercion. Habit, nakasanayan. Subukan nating suriin ang tatlong sitwasyon kung ito ay human act o act of human. Tandaan, ang human act ay morally responsible, ang act of human ay not morally responsible. Number 1. Iniligtas na isang lalaki ang kanyang 6 cubic refrigerator nang makitang nasusunog ang kanyang bahay. Time's up. Ito ay act of human dahil adrenaline rush o instinctive in nature. Number 2. Tumanggi si Jam na sumali sa tao ng Pep Squad dahil sa kanyang trahedya na personal na karanasan sa nasabing kompetisyon. Time's up. HA. Tumanggi. Ibig sabihin pinag-isipan ng buong laya. Number 3. Napagpasya nila Tristan at Ricky na pumunta sa Mall of Asia. Time's up. Ito ay human act. Napagpasyahan, pinag-isipan ng buong laya.